Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 10 na po, 2025. So meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi ko kayong ma-notify sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong low pressure area na ngayon po ay mas tumaas na ang chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression sa mga susunod po na mga oras. Ang pinakalokasyon nito nga pong low pressure area ay nasa layo pong 450 kilometers west of Bacnotan, La Union. Kung titignan po ninyo, palabas na ito ng PAR at kung sakaling maging isang ganap ito na bagyo o tropical depression, nasa labas naman na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, maapektuhan pa rin ng trap nito nga pong bagyo o tropical depression ang ilang bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Dahil nasa high chance na maging isang ganap na bagyo, ito nga pong low pressure area na ito, posible itong tawaging bagyo yung Auring at ito yung magiging kauna-unahang bagyo ngayon 2025. Nasa labas man o nasa loob ito ng ating PAR, tatawagin itong bagyong Auring. So napansin naman natin bukod po sa low pressure area na ito ay nakakaapekto pa rin ngayon ang mga localized thunderstorm, kasama na dyan ang southwest monsoon. Etong southwest monsoon or hanging habagat mga kababayan ko ay pinapalakas nito, ito nga pong low pressure area. Dahil kung titignan nyo, usually from unlikely na chance o low chance na maging isang ganap na tropical depression, ay pumalo ito sa high chance na maging isang ganap na bagyo. Ganyan po kapag meron tayong tatlong weather system. Ang localized thunderstorm, ang southwest monsoon at low pressure area. Magkagayon man, meron pa rin tayo na forecast weather condition na kung saan ito po yung mga lugar pa rin na maapektuhan ng southwest monsoon, kasama na dyan ng low pressure area. Sa area ho ng Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro pa rin ho, at Palawan, ang weather condition ho dyan, occasional rains or yung mahina pero medyo pabugso-bugsong pag-uulan, madalas ho sa hapon at sa gabi. Sinasabayan din kasi ng localized thunderstorm, ito nga pong hanging habagat na siyang nakakaapekto sa mga lugar na aking binanggit. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan sa banta po ng pagbabaha. Gayon din po sa banta ng landslide kapag merong moderate to heavy rains at madalas yan sa gabi. Dito naman sa area ng Metro Manila, kasama na ho dyan ang Visayas, Bicol Region, the rest po ng Central Luzon, kasama ang Mimaropa, Calabarzon. Weather condition, cloudy skies pa rin po with scattered rains and thunderstorm. Yung thunderstorm mga kababayan, mga kaibigan, minsan tumatagal ho yan 1 hanggang 2 oras. At nangyayari yan madalas ho sa hapon at sa gabi. Kung napansin po ninyo na medyo mainit at malinsangan sa umaga hanggang sa tanghali, pagdating sa hapon asahan natin ng mga pag-uulan dahil nga po sa mga thunderstorm. Dito naman po sa area ng Mindanao, asahan pa rin natin dyan ang medyo maulap na kalangitan. Meron namang mga isolated rain showers or thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman ng Luzon ay patuloy pa rin po makakaranas ng medyo maulap na kalangitan at meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorm. Mga kababayan, sa Metro Manila, dahil apektado ng trap ng low pressure area, asahan natin ang malawakan pa rin pag-uulan, madalas yan sa hapon at sa gabi. Kung napansin naman natin, medyo malinsang sa umaga sa tanghali at pagdating ng hapon, asahan natin yan na magkakaroon ng mga pag-ulan. So meron pa rin tayo mga lugar mga kaibabayan na apektado nga po itong thunderstorm. Kaya lagi po tayo meron ngayon thunderstorm advisory. Asahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa posibleng malalakas po ng mga pag-ulan na minsan may kasamang pagkulog at malalakas na pagkidlat hangin sa mga natumatagal minsan ng 1 hanggang 2 oras. Yan po yung mga localized thunderstorm. So ito yung mga lugar na posibleng maapektuhan, ang area ng Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite. Posible rin makaranas ng malawakang pag-uulan, mahina hanggang sa malalakas, may kasamang mga pagkulog at pagkidlat ang area po ng Rizal, kasama ang Metro Manila, Nueva Ecija, Zambales, Quezon, Laguna at Batangas. Ipapaalala ko lang, hindi po yan dahil sa bagyo,
dahil po yan sa mga thunderstorm. So yung mga lugar na yan, lagi po mag-ingat sa banta ng pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area. At dahil nga po nasa bagyo season na tayo, tag-ulan na ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kung titignan natin sa week 1, June 9 hanggang June 15, ay unti-unti nang lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong potential na bagyong Auring. At ito naman, dito naman tayo sa week 2, which is pasok dito ang June 16 hanggang June 22, wala naman tayong nakikita na anumang sama ng panahon, low pressure area or bagyo na dadaan po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, pinapaalala ko, may mga posibilidad pa rin na mangyari o magbago na makaranas tayo ng mga pag-uulan dahil nga po sa hanging habagat at mga localized thunderstorm. Minsan, ito pong ating mga tropical cyclone threat potential nagbabago, depende po sa pagkilos ng habagat. Medyo malakas ang habagat natin mga kaibigan dahil nga po matagal yung naging tag-init at sinasabayan pa yan ito nga pong mga localized thunderstorm. Magkagayon man, inaasahan pa rin natin na posibleng isa pang bagyo ang pumasok nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang buwan ng June. At itong taon naman ng 2025, ayon po sa pagtatala ng Pag-asa and based na rin sa kanilang mga data, 11 hanggang 19 na bagyo ang posible nga pong mabuo or i-monitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung titignan naman natin, lulusot na tayo dito nga po kay Bagyong Auring dahil posible na siyang maging isang ganap na tropical depression or Bagyong Auring sa mga susunod na mga oras pero nasa labas naman ng PAR. So ligtas tayo ngayon dito nga po kay Bagyong Auring. So posible sa pangalawang bagyo naman tayo dahil nakamonitor nga tayo ng 1 hanggang 2 ngayong nga pong buwan ng June. So yung pangalawang bagyo, as of now, wala pa naman tayong nakikita. Pero may mga cloud cluster na posibleng mabuo bilang isang low pressure area sa may bandang kanluran nga po ng Mindanao. Yung kanluran area natin mga kaibigan. So mas maganda na ngayon pa lamang nakahanda po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Wala mang bagyo pero tuloy-tuloy po ang pag-uulan. So anong dapat natin gawin? Noong unang-una, lagi po kayong maging updated. Lagi po tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. So lagi tayong mag-antabay sa aking mga ina-update na weather forecast. Importante yan. Pangalawa, lagi tayo mag-stock ng sapat na pagkain para hindi na ho tayo labas ng labas dahil nga delikado, maulan, minsan bumabaha pa sa ating mga lugar. Pangatlo ay safety natin ng ating mga mahalagang dokumento, mga kagamitan, lalo na yung mga nakatira sa mababang lugar na lagi pong binabaha. At ito pa, dagdag ko lamang, linisin natin yung ating kapaligiran dahil nga po, yung mga lugar na matataas, binabaha na ngayon. Tulad po sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan mga kaibigan, actually mataas yung lugar na yan pero binabaha dahil po sa hindi maayos sa drainage at mga nakakalat po na basura. Sa ngayon, yan muna ang update ko sa inyo sa lagay ng ating panahon. Please, makikiusap ulit ako ng isang like and subscribe para lagi ko kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw ho sa inyong lahat.